Hello, magandang araw at oras sa inyong lahat mga kapatid. Bago ko ipagpatuloy ang aking pagpapaliwanag dito ay humihiling po ko sa inyo ng konting like and subscribe. Pindutin na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Malaking tulong po ito sa aking mga maliliit na content creator. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa mga katanungan nila tungkol sa Acrytex primer at Acrytex cast. Marami kasing nagtatanong sa aking comment section tungkol sa Acrytex primer. Kung ang isang tanong nila ay kung pwede daw bang patungan yung lumang pintura, yung dating may pintura na ng Acrytex primer. Gaya ng unang mga vlog ko mga kapatid, nagdedepende yan sa unang nagpintura sa bahay mo. Kung halimbawa yung unang nagpintura o kaya nagmasilya sa mga wall ng bahay mo, wall, sa dingding, sa kisame, ganyan, kung ginamitan ba ito ng mahihinang klase ng masilya. Kung halimbawa sa labas ng bahay mo ay in-skim coat nila, sa tingin mo ay maganda pa, pero may mga partes na nagbabubbles, nagpupulbos. Yun mga kapatid ay ang skim coat kasi ay hindi siya nagtatagal. Ang pinakamagandang pamamaraan dyan mga kapatid ay huwag nyong patungan ng Acrytex primer. Maliban lang kung yung unang preparasyon, yung luma, ay ginamitan ng Acrytex cast. O kaya yung mga special na masilya, halimbawa construct, ganun. Yung mga pangmatagalan na masilya. Ang experience namin talaga, pinakamatibay talaga ang Acrytex cast. Meron din sa mga ibang brand yan, meron din sila mga solvent base. Gaya lang sa Rain or Shine, sa Welcott, may mga solvent base sila dyan. Yan ang talagang matibay na masilya. Pero sa Boysen naman ay ang Acrytex cast. Ngayon ang payo ko mga kapatid, halimbawa yung bahay nyo ay namumulbos, huwag nyo nang patungan ng Acrytex primer kasi magsasayang lang kayo ng panahon, pera, kasi pagka namumulbos na yung bahay mo ay hindi pwedeng pahiran ng ng Acrytex primer. Kailangan ang gagawin mo dyan ay palabasin mo na talaga yung original na konkreto. Maraming pamamaraan dyan sa pagtanggal ng yung lumang pintura at mga lumang masilya. Sa mga batikang pintor, alam na alam nila yan. Mas maganda kung mag-hire kayo yung mga skilled na pintor. Kayang-kaya nilang tanggalin yung mga namumulbos na wall na kumapit sa bahay nyo. Ang ginagawa namin kadalasan minsan, depende kasi yan sa pagtanggal ng pintura ng bahay. Ang ginagawa namin ay spatula, kinukuskus namin kung malambot, kaya ng spatula. Pinapatulis lang namin yung dulo ng spatula, saka namin kinukutkot. Tapos may ibang pamamaraan pa dyan, yung grinder, lagyan mo ng yung flap disc. Yung flap disc kasi meron siyang liha yan, bilog yan na liha, number 60. Napakadaling tanggalin pero yun nga lang, maalikabok. Tapos may ibang pamamaraan pa dyan, ginagamitan din namin ng Acrytex reducer. Talagang lulubo yung pintura pag nakakapit. Pero pagka depende kasi yan sa diskarte ng at sa sitwasyon ng trabaho. Depende kung matigas, malambot, kung nagchochoki talaga, kayang-kaya ng tubig yun sa steel wool. Kaya ang payo ko sa mga gustong gumamit ng solvent base mga kapatid, ipakita nyo sa mga skilled workers na pintor. Kasi pagka tayo lang na wala pang experience ay mahirapan tayo. Pero pwede nyo ring panoorin yung mga ibang vlogger o kaya sa mga paliwanag ko, pwede nyo ring gayahin kasi sa experience namin yan, talagang nangyayari talaga yan. Ginawa na namin yan lahat ng pamamaraan.
Kaya lang sinabi ko, pwede nyo gamitan ng spatula, paleta, flop disk. Pag flop disk kasi grinder na yon, napakadaling tanggalin. Pag skim coat, i-grinder mo lang yan ng may bala na flop disk. Napakadaling tanggalin mga kapatid. Ganun lang mga kapatid. Sa mga katanungan nila na kung pwede bang acrylic primer, ang lagi kong sagot mga kapatid, kung matibay pa yung lumang pintura, kapit na kapit pa, pwede nyo gamitan ng acrylic primer. At pwede nyo ring masilyahan ng acrylic cast. Pero pag gusto nyo talagang subukan, bumili kayo ng acrylic primer, haluan nyo lang ng acrylic reducer. Halimbawa yung 4 liters na acrylic primer, haluan nyo ng 1 litro na acrylic reducer. Tapos pag gusto nyong subukan talaga, pahiran nyo yung isang parte. Kung hindi nagbubbles yun, makapit pa yun. Pero pag nagbubbles, yung lumang pintura, wala nang kapit yun mga kapatid. Hindi naman masasayang yung pintura nyo kasi ang solvent base, kahit ilang taon yan, hindi nasisira. Kahit 6 na taon, hindi masisira yan. Kaya ang payo ko lang, pagka gusto nyo talagang pulido yung pagre-repaint ng bahay nyo, palabasin na yung konkreto. Magmumukha siyang bago. Kasi pag napalabas yung konkreto at gagamitan mo na acrylic primer, hindi masasayang yung pera mo. Tapos gamitan mo ng acrylic cast, kahit ilang dekada yon mga kapatid, sinisigurado ko sa inyo, makapit talaga yun. Ngayon ang tanong pa nila, yung iba tinatanong sa akin bakit daw hindi ako gumagamit ng mga waterproofing paint. Meron kasing mga solvent base na yung tinatawag nila na sealer. Yung sealer na yon ay yung colorless na sealer. Dati gumagamit kami ng mga sealer bago kami mag-primer. Pero sinubukan lang ng company namin na gumamit ng ganun na siguro na sa kalahating taon. Pagkalaon nun, hindi na rin kami gumamit ng mga ganun, yung mga sealer. Ang ginagawa na lang namin, acrylic primer, 2 coating. O kaya 1 coating bago kami magmasilya ng acrylic cast. Tapos bago kami magtatop coat, 2 coating ulit na acrylic primer. Ganun lang ginagawa namin. Karanasan na namin yan, mga gumagamit kami ng mga sealer na yan. Pero sa katagalan hindi na rin kami gumagamit kasi mas makapit pa yung mga primer. Kasi yung sealer minsan nadadamay yung acrylic primer. Thank you for watching mga kapatid.